beloved Boss Mike Cervera. Garapalan na yung panggagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to mga boss ha, ziniro yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace po, ng Alam nyo, hindi siniro yung budget. Bobo lang talaga to. Eto, tumatakbo ito, gusto maging kongresista. Pero kung ganito magiging kongresista nyo, bobo. Hindi siniro yung budget. Yung subsidiya ng PhilHealth sa gobyerno na manggagaling yun. Di ba? yun mga kababayan ha. Ulitin ko. Ha? Ang nawala sa kanila yung subsidiya na binibigay ng gobyerno sa PhilHealth. Hindi ho yung budget mismo nawala. Engot kasi itong mga DDS na to eh. Pakinggan ninyo. mga boss, garapalan na yung panggagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to mga boss ha, ziniro yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace po, Siniro, mamaya makinig ka ha. Send nyo tong video na to sa kanya. Mga bobo! Alam nyo mga kababayan ganito. Pakinggan ninyo ako ha. Pakinggan ninyo maigi to. Tanggalin muna natin si ballpoint man. Alam nyo mga kababayan, ang PhilHealth ay merong pondo na hindi nagagalaw. Unawain nyo maigi ha. Ang PhilHealth merong pondo na hindi nagagalaw. Magkano? 60 bilyong piso. Yung 60 bilyong piso ay nandoon pa rin nakapondo sa kanila. Sa PhilHealth, etong PhilHealth, yung PhilHealth mga kababayan, yaan nagpapiling biktima. Kasi etong PhilHealth, matakaw talaga yan sa korupsyon. Noong panahon ni Digong, naalala nyo ba? Eto, tanong ko lang kung naalala nyo ha. Noong panahon ni Digong, meron diyang nawawalang pondo. 15 billion. 15 billion. Nako, 600 billion pala. Hindi 60. Kita mo, laki pa, di ba? 600 billion ang pondo ng PhilHealth. Ang laki, di ba? 60 tuloy. 600, sorry. Ito na. 600 billion ang pondo. Ngayon, nung panahon ni Digong, kasi madaling gumawa ng korupsyon sa PhilHealth. Tapos isisisi saan? Kay Pangulo. Alam nyo, yung PhilHealth, mga kababayan, yan ang problema. Bakit kanyo? Piling biktima. Ang dami-daming pera na nakapondo sa kanila. Bakit kanyo, mga kababayan? 600 billion, nakapondo lang, hindi nagagalaw yan. Siyempre, piling biktima yung mga DDS, si Bongo, etong bobo, di ba? Yung mga yan. Ngayon mga kababayan, balikan ko lang. Bakit kanyo na talamak ang korupsyon dyan sa PhilHealth? Oy, mga taga-PhilHealth! Yun, ninayaw! Mangibabayin kayo. Eto, ang dami-dami yung pondo. Noong panahon ni Digong, natandaan nyo ba? Noong kasagsagan ng pandemic, merong isang general nagpa-party. Merong nagpa-party na taga-PhilHealth. Yun yung mga yon. Yung mga may issue ng 15 billion nung panahon ni Digong. Kita nyo mga kababayan, nung panahon ni Digong, natabunan yun nung doon naman sa DOH sa Parmali. Yung mga issue nila sa pangungurakot, pag nanakaw ng pera mga kababayan, abay, tabon-tabon na lang. Putik na yung mga kababayan, tabon-tabon na lang eh. Kaya hindi na natin alam kung gaano karami yung kinukurakot eh. Di ba? May nagparty na, Yan, natandaan mo, isang general. Bakit? Ang ginawa ni Digong, true Bongo, si Bongo. Ginawa niya lahat yung mga general, yung mga retiradong general, nilagay sa PhilHealth. Kita nyo, ngayon,
napag-usapan, binanggit ang Kongreso at Senado. Tandaan nyo mga kababayan, ang Kongreso may constituent yan. Hindi tulad ng Senado. Nagigets nyo? Meron yung mga pumipila araw-araw, siya may pinto ng bahay nila para humingi ng tulong. Tama mali? Sa mga senador, meron ba? Ngayon, yung mga constituent niyan, pampagamot, pampa-hospital, pati yung burial, pampalibing, pati birthday. Puta, lahat na lang kay congressman yan Di ba? Nagigets nyo ba? Meron hong mga tinutulungan ang mga congressman na pumipila. Gets nyo? Kaya ngayon mga kababayan, yung pera na subsidiya ng gobyerno, hindi pondo, subsidiya ng gobyerno para sa PhilHealth, ibigay na lang sa ibang mga proyekto. Nagigets nyo mga kababayan? Mas okay, di ba? Na mas ibigay sa mas nangangailangan kasi nakatambak lang ang pera dyan sa PhilHealth. At yung mga nandiyan dyan, nasisilaw sila sa laki ng pera na nandiyan dyan sa kanila. At pag binigyan sila ng pondo mga kababayan, hindi nila nauubos. So, huwag niyong iisipin na kawawa ang PhilHealth. Ang PhilHealth, tambak-tambak ang bilyong-bilyong pondo nila. Hanggang sa ngayon, nandiyan pa. Ninayaw. Okay. Ano sabi rito? Sabi rito, fake news talaga to. Bakit? Tignan nyo. Pakinggan nyo yung sasabihin nito. Unang-una pa lang Mga boss, garapalan na yung panggagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to mga boss Ziniro yung budget sa PhilHealth. Fake news ka, hindi siniro. Bobo ka lang, kaya hindi mo alam. Panoorin natin to. Pasok. Naratipikahan na ng Senado at Kamara ng panukalang 2025 National Dito kayo manood sa ganito. Bihira lang fake news dito. Panoorin ninyo. Siguro naman paluin ko yung mamaya. Banata mo na ballpoint man. Ito na. Pasok pakinggan ninyo. Kahit naratipikahan na ng Senado at Kamara ng panukalang 2025 national budget, may mga mambabatas na kumukwestiyon sa ilan itong probisyon. Partikular na riyan ang pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth. At Narinig ninyo? Zero subsidy. Iba yung pondo sa subsidy. Okay na itong mga bobo talaga itong mga DDS na to Iba yung pondo sa subsidy ng gobyerno. Ang laki-laki pa ng pondo ng PhilHealth Di gamitin sa iba dahil nga gusto nila, di ba mga kababayan? Gusto nila na tumulong sa taong bayan. Ngayon, sino ang may mga pwedeng pagbigyan para naman mas mabilis ang pagkakalat ng tulong? Siyempre, sa mga pinagkatiwalaan ng bawat bayan. Ang mga kongresista, hindi ko naman nila lahat pero maraming mga buhaya. Totoo naman yan Di ba? Marami talagang buhaya. Pero kung may buhaya kahit sa PhilHealth, meron din Nagalit nyo ako Kalma! ang pagdoble ng pondo ng Kamara. Nakatutok si Bob Gonzales. Narinig ninyo? Bakit daw? Naging doble ang pondo ng Kamara. Kailangan kasi. Kailangan na sila ang bigyan dahil nga maraming humihingi ng tulong ng mga kababayan natin. Ngayon, ang problema, bantayan ninyo yung mga congressman ninyo sa mga distrito nyo. Bakit? Hindi ko nila lahat pero di ko binabawasan. Yang mga yan, karamihan, mga crocodile yan. Kita nyo? Di ba? Balansi tayo rito. Aminin nyo na. Di ba? Sige tuloy. Narinig nyo yun ano sabi rito? Sa PhilHealth at ang pagdoble ng pondo ng Kamara. Ang pagdoble ng pondo ng Kamara, bakit mga kababayan? Kasi nga, bakit kailangan natanggalin yung subsidiya ng
PhilHealth sa gobyerno. Eh kasi nga mga kababayan, ang dami pang pera. 600 billion yung pondo. Ano gagawin nila? Eh marami pang nangangailangan ng mga Pilipino ng tulong. Ito, kininayo amin. Nagbobwaya kayo. Bigay nyo sa taong bayan. Ang daming mga tao nangangailangan. Kaya nga nagtsatsaga na lang sa mga rally ng mga DDS yan. Kahit 200, palag-palag na eh. Di ba mga kababayan? Eh di wala sana kahit isa sa EDSA. Ang makikita nyo lang, rallyista na nakulay pula. Di ba? Putik na yan, no? Oh, sige, ito na. Tulong nyo sa iba, di ba? Maripe Palisyo. Ang dapat dadaanan noon, mga kongresista. Kaya yung inyong mga kongresista, inyong mga congressman, congresswoman sa mga distrito nyo, abay, hingin nyo ng tulong. O yung mga congressman naman, aba, wag kayong masyadong buhaya. O, eto na, tuloy. Nakatutok si Bob Gonzales. Niratipikahan na kagabi ng Senado at Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos 2025 national budget ang napagkasunduan nilang bersyon ng Kamara. Pero may mga senador na tutol sa desisyong gawing zero ang subsidy ng PhilHealth. Narinig ninyo, hindi pondo, mga ong-ong kayo. Zero ang subsidy, hindi pondo. Magkaiba pondo, magkaiba ang subsidy. Nagnananggamin dagigito, DDS eh. Ulit. Senador na tutol sa desisyong gawing zero ang subsidy ng PhilHealth sa susunod na taon. Dapat po ang pondo ng PhilHealth Eto na naman si Bongo. Bongo, galing-galingan mo pagsisinungaling dito. Alam namin ang ginawa mo. May pamalasa-malasakit center ka pa. Yun ay propaganda. Alam nyo mga kababayan, gumawa sila ng panukala, malasakit center. Eh, ganun din naman. Pwede ka naman pumunta ng PhilHealth. Nako, Jackman. Tuloy, ano sabi mo? ay para sa health, kaya nga po PhilHealth. Oo nga, PhilHealth. Anong problema mo? Laki pa ng pondo. Pinabayaan ba PhilHealth? Hindi. Kawawa ba PhilHealth? Hindi. Nakagarabyado ba PhilHealth? Hindi. Maapektuhan ba yung programa at paglilingkod ng PhilHealth? Hindi. Ginagawa lang nilang propaganda para magalit ang taong bayan. Ganyan po sila mga kababayan. Di ba? Ganyan po sila. Gagamitin nilang lahat para magalit ang taong bayan sa gobyerno. Pero mga kababayan, hindi tayo papayag na hindi nyo malalaman ang katotohanan. Ang katotohanan dyan mga kababayan, propaganda lang nila yan. Tuloy. Lessons learned, dapat tayo sa pandemya. We should invest more in health. Subsidy from the national government may still be needed. Alam mo, Bongo, iniisip mo palang nagawa na yan ni Pangulo. Nagawa na. Pumunta na nga yan ng sa Maynila. Yung ano ba yon? Yung Philippine General Hospital, PGH. Nako, Bongo, huli ka na. Tuloy. To implement necessary reforms and improvements in its benefit packages. Huwag naman zero budget sa huli. Kita nyo, yung banggit, zero budget. Ayaw niyang banggitin na subsidiya yon. Gusto talaga nilang gamitin yung taong bayan. Kaya bit naman netong gunggong na isa, ganun din. Zero budget daw, hindi naman zero budget, subsidiya yon. Ako, kinanayo. Sa bagay, propaganda. In its benefit packages. Huwag naman zero budget. So, kita nyo, zero budget yung binabanat niya. Tingnan ninyo, Garapalan na yung panggagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to mga boss ziniro yung budget sa kita nyo, zero budget din ang lakad nito. Ganyan sila mga kababayan. Dito. ang mga mahihirap na pasyente na naman ang... Yan na naman, kukunin na naman yung emosyon ng mga mahihirap. Sasabihin niyang kawawa kayo, ako lang ang inyong tagapagligtas. Bongo, tama na. Tama na.
yung ginagawa nyo na propaganda. Tama na, hindi nalulusot. Tuloy. Kawawa dyan. Tugon ni Senador Grace Ayan na, pakinggan nyo si Grace po. Sasabihin niya, intindi nyong maigi ha. Intindi nyo maigi to. Eto ha. Intindi nyo maigi tong sabi ni Grace po. Tugon ni Senador Grace Poe, ang chairman ng Senate Committee on Finance, may sapat pang reserbang pondo ang PhilHealth. Kita nyo? Yan ba kawawa ang PhilHealth? May sapat pang pondo ang PhilHealth. Ang liwanag naman, di ba? Ang liwanag mga kababayan. May sapat na pondo ang PhilHealth para hindi magampanan ng tungkulin sa taong bayan. So anong ibig sabihin nito? Etong usapin sa PhilHealth, mga kababayan, pinagbabiral ng ilan. Lalong-lalo na yung mga DDS na wala nang maibato sa gobyernong ito. Kita nyo, mga kababayan? Ulitin ko lang. Ano sabi? Senate Committee on Finance, may sapat pang reserbang pondo ang PhilHealth. May sapat pang pondo. Tuloy. We believe that the 600 billion of Phil Kita nyo, 600 billion na nakatambak lang doon. Ano gagawin nila doon? Isipin nila kung paano nila makukulimbat yon. Gagawa sila ng kwento parang si Inday Sara. Makuha lang yung ilan bahagi ng pondo na nakaimbak sa PhilHealth nila. So mga kababayan, unawain nyo maigi ang bawat mga pahayag salita at mga binabalita ng mga ilan. Dahil yung mga yan, mga kababayan, nanglilito lang at nanlilin lang para maggalit kayo sa gobyerno ni Pangulo. Diba? Biruin ninyo, may sapat, dadagdagan nyo pa. Hindi ba't dapat yung pondo ipamahagi? Saan? Sa taong bayan. Idaan kay congressman. Kaya nga sabi ko sa inyo, bantayan nyo yung mga congressman nyo. Pagka yan, lolo-loko, wag nyo nang iboto. Pagtatakaw da amin. Kung pininayaw. Tuloy. Health is for them to be able May sapat pang reserbang Na naman ang kawawa dyan. tugon ni Senador Grace Poe, ang chairman ng Senate Committee on Finance, may sapat pang reserbang pondo ang PhilHealth. Di ba mga kababayan? Meron pang sapat na pondo. Bakit nyo bibigyan? Di mag-iisip yan kung paano kukupitin yan. Ganun lang kasimple mga kababayan. Ang simple lang isipin. Sapat pa pondo mo. Bibigyan kita ng sobra. Di ikaw. Utik na yan. Sobra-sobra pondo ko. Parang kayo. Nung bata tayo, aminin nyo to. May baon tayo. May baon pa. Meron ba tayong baon nga? Magkano ba baon ko noon? 100? 100 ang baon ko. Tapos kinabukasan, bibigyan uli ako ng 100. Kung mahina-hina tayo, maiisip natin, bibili ko na lang o kaya ilalaro ko na lang to sa computer shop. Diba? Hindi napupunta sa wasto na paggamit ang pondo. Kaya magpasalamat kayo sa Kamara. Bakit? Dahil sa kanila, madadagdagan ang serbisyo ng bawat distrito nyo. Ngayon, alam nyo na Kaya yung mga nagpapalin lang sa mga propaganda ng mga DDS na yan, sabihin nyo sa kanila, kininada. Our beloved Boss Mike